Naku po mga kababayan, BP Sara panalo na. Naku po, kampo ni Luistro, iyak na. Naku, heto ang ebidensya. Naku, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Pero bago pa po yun mga kababayan ay eto muna. Itong hindi ipinapakita ng mainstream media mga kababayan na ginawa ni BP Inday Sara Duterte. Naku po no, eto, pakinggan natin ha. O eto na mga bossing nga, papakita ko Yes natin po. itong mga ginagawa ni VP Sara. Si VP Sara ngayon ay pumunta po, dumalaw po sa Mindanao para po tignan kung anong kalagayan ng mga kababayan ho natin doon na Correct. nalindol. Ngayon, yung mga sinasabi ng mga kolokoy, mga loyalistang kolokoy na yan, ay wala naman daw ginagawa si VP Sara, kundi pag-alagala lang. Correct. Siyempre, Correct mga kababayan, no? Yan kasi yung ipinapakalat nila di ba? Na asa na daw si BP Inday, kabayan. Di gaya raw ng ating Pangulo na naku po. Di ba? Pag kalindol ay naku po. Kinaumagahan ando na raw mga kababayan. Utot nyo. Di ba? Tinawanan pa nga niya mga kababayan. Di ba? Ng ating presidente, yung lindol. Pambihira. Tapos yun yung ipinagmalaki nila. Tapos si BP Sara daw mga kababayan is asa na. Naku po. Naku. ganun talaga. Hindi nyo nakikita sa Ayun, mga mainstream media na may ginagawa si VP Sara. Kasi hindi Correct. naman nila ipinapakita sa mainstream Tumpak. media na may ginagawa si VP Sara. At Tumpak. wala naman kasi kayong kaalam-alam mga loyalista sa mga ginagawa ni VP Sara. Diba? Ang nakikita nyo lang yung kanyang paggalagala. Kagaya niyan, pumunta siya sa Mindanao, tumulong siya doon. May nakita ba kayo sa mainstream media? Wala, di ba? O eto si BBM, pumunta ng Mindanao, naka-mainstream media. Eto Oh, meron. Headlines pa nga, di ba mga kababayan? Tapos binigyan pa yung, di ba, mga kapitan na raw. Tapos yung ibang senador mga kababayan, di ba? Sila Erwin Tulfo, Gatchalian. Headlines na headlines po mga kababayan. Samantalang kay BP Inday. Nako po, kung walang social media, mga vloggers, nako. Wala, hindi maibabalita mga kababayan. Itong apat na kolokoy na senador na to, pumunta sa Oo. Mindanao, naka-mainstream Kita media. nyo? Pero si Oo. VP Sara, tumulong siya sa Mindanao, wala kayo nakita sa mainstream media. 'Di ba? Tingnan nyo. Ganyan ho kabayas yung ating mga mainstream media. Kaya kami na Correct. lang na sumusuporta sa mga Duterte, kami na lang ang magpapakita sa inyo para naman mabuksan yung mga mata ninyo na Correct. meron namang ginagawa ang Correct. Vice President. So, inuulit ko sa mga loyalistang bangag na ito. No, alam ko kayo naman ang unang magagalit sa post ko. Pero thank you sa inyo ha, sa suporta ninyo. Thank you. Anyway, gaya nga ng sinasabi ko, kaya hindi nyo nakikita si VP Sara kasi hindi naman ito ipinapakita sa mga mainstream media yung kanyang mga ginagawa. Kaya kami na lang na mga sumusuporta sa mga Duterte ang magbabalita sa inyo para mas lalo pa kayong iiyak. Okay? Para mas lalo pa kayong manggagalaiti. Ganun yon. Kaya kung ayaw nyo itong aking pinapakita, swipe nyo na lang up dyan para hindi nyo nang panood yung aking mga pinapakita. Di po ba mga kababayan? Ganyan yung mga legalista na yan, nadilawan na raw. Di ba? Nagsanipwera sa pa. Pambihira talaga. Eto yung kabayan, oh. Di ba? Di ba mga kababayan? Yung mismong taong bayan na po yung kumukuha sa kanya ng video, nagpa-picture. Di ba mga kababayan? Walang media na yan, yung bias na media. Wala mga kababayan. Eto mismong taong bayan na kasi yung nagpapakita or nagpapakalat sa kabutihang asal na ibinahagi ng ating susunod na Pangulo ng Pilipinas mga kababayan. Di ba? Dito pa lang, naku po, panalong-panalo na po si BP Inday mga kababayan. Kita nyo naman yung pagmamahal ng mga tao dyan mismo sa nasalantaan ng lindol mga kababayan, di ba? Yung kay Pangulong Bongbong mga kababayan. Di ba? Di ba? Di umano yung crowd mga kababayan pagdating niya mismo dyan sa venue ay naku po, tila ba'y edited pa raw? Di ba mga kababayan para makakuha lang ng tila ba'y crowd na cheer, ganyan, BBM, pero wala pala. Ang bihira talaga itong mga bias media mga kababayan. Samantarang kay BP Sara kabayan, organic na organic yung reaction mga kababayan. Hindi ba yan?
Tapos mga kababayan ha, partida, buyers pa yung haircut ni BP Inday. Bagong haircut mga kababayan. Oh, tingnan nyo naman kabayan, sobrang simple lang. Di ba? Kung manamit, di kagaya ng ating Pangulo na takin sabay shades mga kababayan. Tila ba'y natatakot tumingin sa liwanag? Yung ating Pangulo, di po ba? Di ba mga kababayan? Oh, naku. Kita nyo, oh. Yun, oh. Oh? Diba? Sabik na sabik mga kababayan na makita si BP Inday. Yun, oh. Oh. Tapos mga kababayan, ito yung gustong impeach nila Luistro, Dilima, sino pa man yung iba mga kababayan. Eto? Kita nyo kabayan? Oh? Grabe! Iba, finish na talaga mga kababayan. Panalo na BP Sara all the way. Ang bihira talaga. Tapos yung sila Erwin Tulfo pumunta dyan mga kababayan, di ba? Tila may halong kantsaw pa. Di ba mga kababayan? Ang bihira. Kaya ulit tayo. Ito ba yung gusto nilang ipa-impeach mga kababayan? Na until now, kahit sa sangkatutak, na tila ba'y dina-downgrade nila si BP Sara mga kababayan. Sangkatutak na akusasyon laban kay BP Sara mga kababayan. Paninira dito, paninira doon. Ay naku po, eto pa rin oh. Ang daming nagmamahal po mga kababayan. Tila ba'y mas dumami pa? Diba? Asa na yung sinasabi ng ibang vlogger na yan, lalong-lalo na sila, sino ba yun? Yung bangga yung buka, Lovely Granada ba yun mga kababayan? Diba na yung taga Visayas raw at taga Mindanao mga kababayan ay unti-unti na raw pong bumaliktad? Pambihira. Diba? No, ebidensya mga kababayan nasa harapan na nila. Oh? Wala na. Oh? Diba mga kababayan? Need pa ba ng tila ba'y AI or edit na boses na sumisigaw dyan mga kababayan? Wala na. Pambihira talaga. Tapos i-compare natin dito sa asawa ng ating Pangulo mga kababayan. Na si Coca. Este si Madam First Lady mga kababayan, Liza Marcos. Eto yung entrance niya mga kababayan. Sino yung sumalubong? Yung mayor na yan. Yung sumalubong, sino ba yan? Si Belmonte ba yan? Meron bang mga kababayan, nagkatulak ka na magpa-picture o magpa-selfie sa kanya? Ha? Meron ba, ito, yung mga nagpa-selfie sa kanya, yung mga buhaya rin. Ha? Lakihan natin mga kababayan, naku po, mamibigay
humingi pala ng bigas, no? Nako! Ikokak. Pambihira mga kababayan, di ba? Ha? Wala na, finish na. Finish, Pambihira, di ba mga kababayan? Ikumpara mo talaga, no? BP Sara tapos itong ating Madam First Lady mga kababayan. Yung entrance, hop, kamay, hop. Di ba? Yung pinunta ng mga tao dyan mga kababayan, for sure, yung ibibigay lang nila pero mismong sila, nako po. Tila ba'y, di ba? Kayo na lang yung humusga mga kababayan. Pambihira. Diyan mo talaga maikumpara mga kababayan kung sino yung mahal ng taong bayan. Di ba? Na hindi yung bayad na pagmamahal kung baga mga kababayan. Di ba? Eto na po mga kababayan yung kampo ni Luistro. Ready for pa-interview na sa media mga kababayan. Nako. Eto mga kababayan. Pakinggan natin sila. Sorry, ma'am. What do you expect today, ma'am? Kasi sabi po kahapon, papabalik ko ng first day. Actually, we are hoping to finish it as soon as possible dahil kaya lang, the reality is, voluminous ang documents, most especially confidential funds. And like what I have shared earlier, no? Notwithstanding the fact na mayroong common documents and notwithstanding the fact that we requested for marking of common documents, one document by prosecution and by defense, the defense will tatagin lahat. So, ang mangyayari, separate marking, separate documents, kahit parehas naman sila. What is expected to be finished na lang today? Meron bang We will continue with confidential fund. And, Talagang ipinag-ano talaga nila yung confidential funds ni BP Inday mga kababayan, no? Putot nyo! Diba? Tapos eto mga kababayan, no? Yung reaction makikita nyo naman, kakapost lang tong video na to diba? Kagad yung nagwagi mga kababayan. Kahit tingnan nyo naman, diba? Sa ibang mismong taong bayan na yung humusga sa kanila mga kababayan, diba? Pambihira! At eto pa po mga kababayan, syempre hindi pabor ang defense team ni BP Sara mga kababayan, no? Sa mungkahi ng prosekusyon na magkaroon ng common marking o para sa pare-pareho lang mga kababayan, di umano, na mga ebidensyang gagamitin ng magkabilang panig. Naku po, ano ba yan? Pambihira talaga. Hanggang dito ba naman ay bendalo pa rin? Naku, pambihira. Eto, pakinggan natin si Atty. Poe mga kababayan. Magaling na defense team ni BP Inday. the defense is adopting common markings but you are close. Yes, because ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're just being very careful then with the way we do things. It's really the way we do things naman. We want our own documents to be marked kahit na similar yung documents. Ito rin po kasi yung mga dokumento na gagamitin natin during the course of the trial. So yun naman po ay napag-usapan na at naintindihan naman ng bawat party. Mabuti naman So, yung kabayan. reaction daw po dun sa request ng impeachment, ng prosecutor's impeachment or compel the defense to specify bakit niyo po lista rin yung mga witnesses ng prosecution? Unang-una sa lahat, wala po sa tingin ko po sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting because as you know, and you were here that day, halos sabay po kaming nag-submit ng pre-trial brief. Nasa bawat panig naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang iprepresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond accordingly. At eto naman po mga kababayan, no? Pakinggan natin si The General ukol sa tila ba'y stress na raw po yung kampo ni Luistro. Nako. Eto mga kababayan. The defense team of BP Inday Sara Duterte is just so cool, respectful, composed, and ready to rumble.
Yan, tama. Hindi babad sa press con and press releases. Tama. Whatever daw reklamo, issues being raised by the House prosecutors ay haharapin, Mm. sasagutin nila sa impeachment court. Yun. Meanwhile, Mm. samantala, Yes. ang House prosecutors na bawat galaw ay may mainstream media are puzzled. Naguguluhan, di ba? Puzzled. Naguguluhan sila, bakit daw the defense team just adopted many of their evidences, exhibits, and witnesses. Why? Oh, why? Defense team. Uway. Ini-expect siguro ng prosecution na Mm. mag-argue, mag-oppose ang defense team sa mga exhibits, witnesses, evidence. Tinanggap lahat. Ha? Hindi kayo nagreklamo? Bakit nyo tanggapin lahat? Kaya napapuzzle sila, naguguluhan sa style ng defense team dahil tinanggap lahat. Nako. Mind-boggling. Nakakatuliro sa pag-iisip. Nako. Mind-boggling. Parang stress na ang House prosecutors. Hindi pa nga nagsisimula ang proper trial. Sayang ang kanilang production video. O yun, meron silang video na Yes po mga kababayan, di ba? Grabe yung kanilang introduction video mga kababayan. Or tila ba, ano ba yun? Mukhang trailer din. Di ba? Na tila ba astig na astig raw sila. Na handang-handa na raw sila mga kababayan. Pero, nako po. Pagkatapos na nilabas yung video na yun nila mga kababayan, ay nako po, inulan ng haha reaction kabayan. Di ba? Pinaiyak na agad sila ng sabay ng Pilipino kabayan. Di ba? Akala nila di ba? Daming magkagusto sa kanilang trailer na yon, di ba? I'm sure nakita nyo na yun kabayan, di po ba? Pambihira! Yung halos majority ng mga Pilipino kabayan ay natawa na lang sa kanilang mga pinagagawa, di ba? Pinaiyak na mga kababayan, di ba? Tuwistro, iyak na lang. Ang bihira talaga. Oh, grabe mga kababayan. Oh, gagawin talaga nila para si BP Inday ma-impeach, di ba? Pero nako po, alam natin na hindi talaga papayag yung pong may kapal mga kababayan. Di ba? Alam natin yan kabayan. Kaya nako po, huwag nating kalimutan talagang ipagdasal or isama sa ating dasal si BP Inday mga kababayan, di po ba? banda. Pero ba yan? Gumastos pa tayong taxpayers. Ginastusan natin yung video nila na... Nako! Yun lang mga kababayan, no? Nako po, General, no? Yun pala. Yung, nako, paggawa sa kanilang video na yun, pag-shoot sa video na yun, ay nako po. Grabe na yung gasta doon mga kababayan. Nako, at yung nakakaano is, nako po, pera ng taong bayan yung ginamit pala doon. Nako. Oh, Sus mga tapos Yosef. ngayon, pre-trial pa lang, kinain na sila ng Yun. buhay ng mga magagaling na defense lawyers ni BP Sara na to a point na ang matanda, in fairness, to me, magaling na abogada si Attorney Lorna Capunan. Correct. Sensational na abogado yan. Oh, abogada. correct. Pero, Nainis na or na-stress na kasi daw hindi Yun handa lang. ang yun lang House kabayan. Prosecution Panel, itong mga kongresistang abogado. Nilamon sila, kinain ng buhay ng mga defense team. Kaya napilitan, sinalo ni Attorney Lorna Capunan ang debate sa pre-trial. Kaya lumabas siya, naggalit. Huwag niyo akong tanungin ngayon, wala akong sa mood, may period ako. Paano nagka-period ang isang 74 years old na abogada?
Pambira talaga ito si General Cabayan. Tapos nagsalita si Luistro, hindi kami papayag na lalamunin kami ng buhay. Oh. Ngayon ko lang nalaman through itong post na Pambira halos lahat talaga. ng exhibits, defense, evidences, testigo, tinanggap lahat Grabe. tinanggap lahat ng defense team. Grabe talaga yung defense team ni BP Sara, mga kababayan, no? Di ba? Akala nila kasi na hindi makakapalag. Nako po, nabulag din pala sila, mga kababayan. Oh, tinanggap lang nila, tanggap lang. Oh, ano pang ipupukulin nyo at aming sasaluhin, di ba? Nako po, pre-trial pa lang, mga kababayan, ay iyak na. How much more pagdating na talaga sa Senado, mga kababayan. Di ba? Basta wala lang bendalo na mangyayari. Nako po, BP Sara, mga kababayan, sure na yung panalo, di ba? Basta wag lang magbibendalo na naman or may gagawin silang kababalaghan, mga kababayan, di ba? Yun lang eh. Di ba? Nagawa nga nilang yung tila by 12 tapos may quorum na daw. Nako, paano na to, mga kababayan, di ba? Need nila ng 16? Baka, nako po, gagawin na nilang yan, mga kababayan, 10 na lang at impeach na si BP Sara. Nako, di ba? Huwag naman sana. Di ba, mga kababayan, ako po? Kaya nagtataka diyan mo makikita ang yung mga veterano Oh, na trial lawyers. Again, na nasaksihan ko yung kaibigan ko na sinampahan ng kaso. Yung isinabmit ng nagreklamo, ang kapal. Nako, Ganyan. I can just imagine, ganyan kakapal yung dokumento. nako po. Nung natanggap ng abogado ng kaibigan ko, tinignan niya na, halos wala mang laman. Wala, mga insignificant. Kaya na-imagine ko, itong mga evidences, testimonies, whatsoever, na ang dami-dami, siguro pag tingin ng defense panel na wala mang laman ito. Sige, Nako po, mga kababayan. Kung waga, nako, pangpagulat factor na lang yung dami-dami na yan, mga kababayan. Di ba? Ang daming papel, kung baga, di ba? Kita nyo, mga kababayan, di ba? Sample natin, si Trillanes, mga kababayan, di ba? Yung nagsampa siya, nagdala ng tila ba yun? Ganitong papel, mga kababayan? Ha? Pero, nako po, ika nga ni General ay nako, tila ba'y walang laman. Diba? tanggapin natin lang. Kasi Nako, nga, it is insignificant. nako po. Ganon ang nangyari sa kaibigan ko na, so, yun na. Nung nag-trial proper na, nako, kawawa yung prosecution. Mamaya Nako. maghingi na, can we postpone your honor dahil we are not yet prepared. Kaya medyo napatagal yung trial ng kaibigan ko Nako. dahil kawawa sila. Yung mga lawyers ng kaibigan ko galing sa isang respectable na law firm. Hindi ko lang banggitin. Ang Yes po, General. gagaling. Nako, Walang binatbat ang piskal. nako po. In fairness, mga matitinong piskal, dahil marami akong kaibigang piskal, yung piskal na naghawak ng kaso ng kaibigan ko, napakahina ang boses. Then later on, nung kalagitnaan ng trial, biglang, I don't know, umalis sa kaso. Ay, hindi na namin nalaman anong nangyari. Basta umalis siya. Then, mamaya, may bagong piskal nang humawak. And then, nung bagong piskal nang humawak, yun na, nag-file na ng demurrer to evidence yung abogado ng kaibigan ko. Yun, na-dismiss ang kaso. Kaya ito, nakikita ko ngayon, Nako po. yung experience ko na yun sa trial ng kaibigan ko,
happy, relax lang ang defense team. Kasi yung mga abogado ng kaibigan ko, huwag kayong mag-alala. Wala ito. Ang hina ng kaso nila. As in, walang kaso. Relax lang kayo. Oh, totoo nga. Demurrer to evidence, napakainang ebidensya. O di, dismiss ang kaso. Hindi na kinakailangan na mag-present ng ebidensya yung kaibigan ko kasi napakahina ang evidences nila. Na-dismiss kagad. Ganyan din ang nangyari dito sa impeachment trial. 62 days daw ang kailangan ni Luistro para i-present ang kanilang mga ebidensya. Compared sa defense team, they just need 30 days. Nako. Ganon ka confident ang defense team ni BP Sara. Nako po mga kababayan, di ba? Wala na. Finished na talaga ito mga kababayan, no? Itong kampo ni Luistro, naku po, iyak na lang to mga kababayan, panigurado. Basta't, huwag lang i-bend the law mga kababayan, ha? Di ba? Yan ang ating aabangan mga kababayan sa darating na talagang trial na po, di ba? O eto mga kababayan, pakinggan natin nang mabuti ulit itong defense team ni BP Sara, mga kababayan, na naka po, sobrang ang gagaling nito, no? Good afternoon. So, maraming Yes, salamat po. sa paghintay sa Attorney amin. po, Kasama ko po ngayon si Attorney Martin Luan, to my right, and si Attorney CJ Narvas, to my left. So, we're here to take questions, if any. Alam ko kanina pa kayo naghihintay. Sir, kumusta so far? So far, okay naman. Nasa marking pa rin tayo. Siyempre, marami talagang mga dokumento. So, we're anticipating baka, of course, without saying exactly, kung kaya, siyempre, gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. Yun naman talagang schedule, actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis na matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. Saan yung pinakamaraming documents? Which article? Yung dalawang natitira, actually, marami talagang documents yan. Both Article 1 and Article 2, which is yung confidential funds issue and as well as yung unexplained wealth issue. Ano klaseng documents po ito? How would you describe? Several documents talaga. Lahat naman po, from COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, each document. So, marking kasi is really for identification purposes. So, para pagdating sa trial, madali na namin ma-identify yung anong exhibit yun, di ba? Exhibit correct. 1, exhibit 2, ganoon naman po yun. So, we're marking all of the documents. Attorney, kasama po dito yung 28 documentary evidence na pinapatanggal ninyo dun sa inyong answer nung June 1. Well, sa prosecution kasi yan, yung mga documents na yan. So, minamarka naman lahat ng documents. Kasi nga, this is not about we're not admitting to anything dito sa marking, no? That's very clear under the rules. Wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes lang. At Marking manifestation ninyo na ito ay tanggalin. sa ngayon po, wala tayong ginagawang manifestation because this is, again, purely marking. So wala kang binablock na anything, sir? Wala po. Wala tayong binablock. Kahit naman sila. Sir, may manifestation po yung prosecution panel. Sabi po na kasi yung defense team po failed to comply with the guidelines for the pre-trial conference. Hindi nyo po kasi ni-specify sa summary ninyo yung mga intended witnesses nyo. In-adopt po ng mga witnesses then from the prosecution panel and they said po, sabi niya, we've explained, they failed to comply with that because instead of providing a summary, they just indicated the general purpose which is to disprove the allegations in the articles. Well, they can file the manifestation. That's well within their prerogative and we will respond accordingly to that manifestation. Sir, pero bakit in-adopt nyo na lang daw po yung iba pa nilang mga witnesses? Karamihan sa mga witnesses. Paano bang adopt? Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. No? So, I don't see Klaseng adopt why yan. it's being called mirroring or adopting. But again, that's well within the prerogative of prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. Yun. You will provide a specific summary po? No, we will comment on their manifestation. Sir, dun sa executive summary niyo, you mentioned about that this case should be dismissed. Will you actually move for that and when is the right time for that, sir? Well,
yan yung mga affirmative defenses, no? And in any trial naman kahit sa RTC, before trial proper starts, no, a ruling must be made on the affirmative defenses. So we'll see. That's something that we should ask the impeachment court, no, kung kailan affirmative defenses. We'll just comply with whatever happens. Sir, kanina po the preferred sequence or for the order of presentation. Kung gusto po nilang unahin yung vague threats or yung assassination, then last po yung unexplained wealth. Apa. Your comments, sir? That's well within the prerogative naman po of the prosecution. Yun, no? Let's be fair, kami sa defense, we just want to be objective. Yan naman po ay prerogatiba ng prosecution, kung yun ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung unahin nila na articles. Yun lang naman po. So you agree with that? Or Wala naman po, well, it's not about agreeing or not agreeing, that is well within their prerogative. Kumbaga nasa kanila po yan. And tayo po, ang gusto lang natin is ma-disclose kung ano yung magiging order para sa aming kaalaman, it's part of due process. So, ganun lang naman po yun. But I don't see anything wrong with that. Sir, may comment ba kayo doon sa una lang sinabi ni Bang spokes ng process na tunog lata, tweet ninyo, wala naman daw po talagang in general denial lang ang mga ulat? Ako, I always respect ang aming mga opposing counsel. If that's their opinion, that's their opinion. Pero sa atin, no, syempre, we have a differing position on the matter. Sa tunog lata, I don't want to engage in something like that. Thank you. Sir, VP will attend. Again, parati namin sinasabi kung kinakailangan. Last two po. Attorney, your comment, sabi ni Congressman Jervil kanina, kaugnay dun sa pinapatanggal yung mga documentary evidence, bahagi daw talaga ng proseso yung pagsusumite ng mga ebidensya kahit kasama pa siya dun sa nabasurang complaint ng impeachment. Ano pong nabasurang complaint? Hindi po Kasi ako yung, masyadong kasi pamilyar. yung, di ba, yung 28 documentary evidence niyo, sabi ninyo, kinuha nila dun sa mga hindi nasama na impeachment complaints. Hindi po yan yung argumento namin dyan. I think nagkakaroon tayo ng misunderstanding. Ang argumento po namin dyan ay hindi po siya naka-attach. Wala, kumbaga, bunso po siya nung sinasabi nga namin na naging proseso which we are questioning before the Supreme Court. No? So, ngayon yung pagmamarka, I agree. Nasa proseso lang naman. Kasi again, identification purposes lang po ito. So, wala naman pong mali sa sinabi ni Representative Luistro. Kung i-gate niyo pagdating ng trial proper. Sorry po? Kaya ba i-gate niyo yung pagbasura sa trial proper? Again, that is part of our affirmative defenses. So, pag-uusapan po yan definitely. Pag-uusapan po yan. Sir, regarding yung sa pre-trial brief po ninyo, Nel, huwag nga po isama yung mga evidence na nakuha lang doon sa Committee on Justice hearing Opo. kapag hindi po attached doon sa Sabaya and Cabrera complaint. Sabi po nila rin doon ng mga prosecutors, wala naman pong constitutional or any legal basis itong inyong mga request. Number one, I am not here to discuss the merits of the case. As you know, under Rule 18 of the Rules on Impeachment, sa Senado, no, hindi po tayo pwede mag-discuss ng merits because it's considered sub judice. Pangalawa, kung ano man po ang isasagot namin dyan sa comment na yan, with all due respect again, because nire-respeto ko po talaga ang ating opposing counsels at ang ating mga public prosecutors. Sasagutin po namin sa tamang panahon at sa tamang forum. At yun na nga po mga kababayan, di ba? Grabe, sobrang cool, no? Relax na relax yung defense team ni Bibi Sara, mga kababayan. Siyempre, pinangunahan yan ni Atty. Poa, mga kababayan, di ba? Nako. Talagang isa lang yung masasabi natin dito, mga kababayan. Panalong panalo na talaga si Bibi Sara. And again, basta wag lang may gagawing kababalaghan naman na naman yung administrasyon ngayon, mga kababayan, di ba? Yun lang yung ikinababahala natin. Pero kung ebidensya to ebidensya, mga kababayan, nako po, panigurado, nako, lusot itong kaso ni Bibi Sara, mga kababayan, di ba? Panigurado yan. Di ba? Sa galing ba naman ng mga defense team na ito, mga kababayan? Wala yung kampo ni Luistro na may pa-intro-intro pa. Wala, mga kababayan, alam naman natin kung ano ang ipinaglalaban nila di ba? Di ba, mga kababayan? At yung ipinaglalaban ng kampo ni Bibi Sara ay naku po, eto yung para sa taong bayan, di ba? Alam naman natin, mga kababayan, pag nagwagi yung kampo ni Luistro at ma-impeach ng tuluyan si Bibi Sara ay naku po. Di ba? Sino na lang yung ating pambato ngayon sa 2028 na alam natin na yung mananalong presidente sa 2028 na si Bibi Sara ay naku po, yun lang yung mag-aahon muli, mga kababayan, sa bansang Pilipinas, di po ba? Dahil naku po, di ba ngayon, grabe na yung mga pangyayari, mga kababayan. Di ba? Dinig nyo naman at nakita yung mga balita ngayon, mga kababayan, mismong mga bata ay naku po.
Nako, wag na lang. Di natin masasabi dito mga kababayan. Di ba? Kaya, we need a leader mga kababayan na kahit papano'y kakatakutan ng mayoryang Pilipinas or mga Pilipino mga kababayan. Di ba? Kasi ngayon wala na eh. Wala na yung pangamba nila or takot man lang sa namamahala sa ating bansa ngayon. Di po ba mga kababayan? Di gaya noon kay Tatay Digong na nako po. Di ba? Mismong ikaw na yung magdidisiplina sa iyong sarili. Di po ba mga kababayan? Tapos ngayon, nako. Wala na. Finish na. Kaya mga kababayan, again, huwag nating kalimutang isama sa dasal si BP Inday Sara Duterte na malalampasan niya itong sigalot na ito mga kababayan. At syempre, magiging susunod na Pangulo ng bansang Pilipinas. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Anong latest? Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless and ingat po kayo, kabayan.